Kapag narinig mo ang salitang disyerto, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Tirik na araw, walang ulan, at syempre, buhangin. Buhangin sa lahat ng direksyon, paulit-ulit, walang katapusan. Pero alam mo ba, ang pinakasikat at pinakamalawak na disyerto sa mundo ay hindi lang basta mainit at tuyong lugar. Sa laki nito, halos kasing lawak na ito ng buong Brazil o kalahati ng Russia. Ito ang Sahara Desert, ang higanting disyerto ng Africa. Pero teka lang, akala natin puro buhangin lang yan. Pero may mas malalim pa palang kwento sa likod ng malawak na kalupaan na yan. Literal na may sikreto sa ilalim ng buhangin. Bago tayo sumisid sa mga misteryo, konting sukat muna. Ang Sahara ay may habang 4,800 kilometro mula kanluran hanggang silangan at lapad na umaabot sa halos 1,200 kilometro mula hilaga hanggang timog. Halos 30% ng buong Africa ang nasasakop nito. Ganun ito kalawak, pero ang buong lugar ba ay puro buhangin lang? Ang sagot, hindi. Sa totoo lang, 20% lang ng Sahara ang may buhangin na alam natin. Yung may mga dunes o bundok ng buhangin na parang alon sa dagat. Ang natitirang bahagi, mga batuhan, bangin at tuyong lupa na parang ibang planeta. Pero teka, gaano kataas ang mga dunes sa Sahara? Yung iba, umaabot ng 160 hanggang 180 metro ang taas. Mas mataas pa sa 70 palapag na gusali. Ngayon ang tanong, bakit may napakaraming buhangin? Saan ito galing? At ganito na ba ang Sahara mula pa noong una? Ang sagot dyan ay hindi mo aakalain. Dati, ang mga lugar na to ay masagana, berde at punong-puno ng buhay. May mga halaman, ilog at hayop na gumagala. Pero may nangyaring malaki. Isang pagbabago sa klima na unti-unting nagpabago sa hitsura ng buong rehiyon. At habang inaakala ng lahat na patay at tigang na ang Sahara, may natuklasan ng mga siyentipiko na nagpabago sa lahat ng alam natin tungkol sa disyertong ito. Sa ilalim ng buhangin may nakatagong lawa. Oo, isang sinaunang lawa na nabuo mahigit 250,000 taon na ang nakalipas. Ang tawag dito ay isang paleo lake o sinaunang lawa na nabuo nang pumutok ang tubig ng Nile papasok sa isang mababang bahagi ng lupa na tinatawag ngayong Wadi Toshka, malapit sa Lake Nasser. Ang laki ng lawang ito, hindi biro. Mahigit 108,000 kilometro ang lawak. Mas malaki pa ito kaysa sa Lake Erie at halos doble ng Lake Michigan. May isa pang mas maliit na lawa na halos 48,000 kilometro naman ang sukat at pareho silang nabuo sa parehong panahon. Unang nakita ang mga bakas ng mga lawa noong 2010 nang magsaliksik ang isang grupo ng mga siyentipiko mula sa US National Air and Space Museum. Gumamit sila ng radar topography mula sa space shuttle para makita ang hugis at galaw ng lupa sa ilalim ng buhangin. Nakita nila ang mga sedimentong iniwan ng tubig, mga patunay ng pagdaloy ng sinaunang lawa. Dahil sa tuyong klima ng Sahara at pantay-pantay na istruktura ng lupa, naging madali para sa radar na makita ang mga detalyeng hindi kayang makita ng mata. Parang binuksan ng isang lihim na tagal ng natabunan. Sa mga sediments, natagpuan din nila ang mga fossil ng mga isda. Mga isdang nanirahan sa lawa, ilang daang kilometro ang layo mula sa ilog Nile. Ang taas ng mga lugar na to, 250 metro mula sa sea level, palatandaan ng dating shoreline ng lawa. Pinagsama-sama ng mga siyentipiko ang lahat ng datos para gumawa ng isang model ng lawang to. At malinaw ang resulta. Noong sinaunang panahon, binaha ng Nile ang isang malawak na bahagi ng silangang Sahara at lumikha ng isang dambuhalang lawa. At hindi lang iyan basta natural na tanawin. Sa paligid ng lawa, natagpuan rin ang mga bakas ng sinaunang pamayanan ng mga tao, lalo na sa mga lugar ng Selima at Tarfawi sa Egypt. Patunay na may buhay, may komunidad at may kasaysayan na matagal nang nakabaon sa ilalim ng disyerto. Ang sinaunang lawa sa Sahara ay hindi basta-basta. Libo-libong taon itong naging tahanan ng masaganang buhay. May mga halaman, hayop at sapat na tubig para bumuo ng matibay na ecosystem sa gitna ng Africa. Pero may kapalit ang biglaang paglitaw ng lawang ito. Dahil hindi siya galing sa unti-unting proseso ng nature kundi mula sa isang napakabilis na pagbaha, hindi rin siya tumagal. Sa paglipas ng panahon, mas mabilis itong natutuyo kaysa sa napapalitan. Hanggang sa tuluyan itong maglaho at nilamon ng buhangin ang dating lawa. Pero hindi pa rito natapos ang kwento. Nagpatuloy pa rin ang buhay sa paligid ng disyerto. At ayon sa mga pag-aaral, 5,000 taon pa lang ang nakalipas, punong-puno pa ng halaman at hayop ang Sahara. Pero bakit? Noong 2015, isang groundbreaking na research ang inilabas sa Nature Communications Journal. Nagdulot ito ng ingay sa scientific community dahil sa bago nitong natuklasan.
Gamit ang Advanced Radar System mula sa Japanese satellite na ALOS, Advanced Land Observing Satellite, natuklasan ng mga eksperto ang isang napakalawak na tuyong ilog sa ilalim ng Sahara, kasama na ang mga tributaryo nito. Ang ilog na ito ay tinawag na Tamanrasset River, batay sa pangalan ng isang oasis town sa Algeria. Ayon sa mga scientist, 5,000 taon pa lang ang nakalipas, umaagos pa ito sa kanlurang bahagi ng Afrika. Pinaniniwalaang nagsimula ito sa mga bundok ng Atlas at Ahagar sa hilagang bahagi ng kontinente. Napakalawak ng ilog na ito. Mahigit 500 kilometro ang haba at dumadaloy papuntang Atlantic Ocean sa bandang Mauritania. Sa panahon nito, paraiso sa gitna ng Afrika ang mga lugar na dinadaanan nito. Berde, masagana at buhay na buhay. Kung nabubuhay pa ang ilog na ito ngayon, pumasok ito sa listahan ng 12 pinakamahabang ilog sa buong mundo. Pero ayon sa mga pag-aaral, hindi ito permanente. Lumilitaw ito, nawawala at bumabalik muli sa loob ng halos 200 at 45,000 taon. Kasabay ng siklo ng sinaunang lawa na natuklasan rin sa rehiyon. Ngunit kahit wala na ang ilog, hindi pa rin nawawala ang bakas ng tubig sa Sahara. Sa ngayon may mga oasis pa rin sa disyerto na pinapakain ng mga underground water reservoirs na nakatago sa ilalim ng buhangin. Sila ang natitirang patunay ng dating kasaganahan. Pero mas lalong nakakagulat ang mga kwento kung babalikan pa natin ang mas lumang panahon. Libu-libong taon bago pa ang mga lawa at ilog. Bumalik tayo sa panahong tinatawag na Mesozoic era, ang panahon ng mga dinosaur. Ayon sa mga eksperto, noon daw ay karagatan ang bumabalot sa Sahara. Tinatawag itong Tethys Ocean. At dito rin nanirahan ang mga ninuno ng modernong balyena, ang tinatawag na Basilosaurus. Noong ginawa ang mga paghuhukay sa Wadi Al-Hitan sa Egypt, nadiskubre ang mga malalaking fosil ng balyenang ito na preserba sa ilalim ng dating seabed sa loob ng milyon-milyong taon. Habang unti-unting nawala ang sinaunang dagat at naging bahagi ng Mediterranean at Black Sea, tumaas ang seabed at naging lupa. Dahil sa dami ng fossil na natagpuan dito, ang lugar ay tinatawag ngayon na Valley of the Whales. Pero hindi lang hayop sa dagat ang naiwang bakas sa disyerto. Sa iba't ibang bahagi ng Sahara, nakakita rin ang mga paleontologists ng fossilized bones ng isa sa pinakamalalaking dinosaur na naglakad sa lupa. Isang uri ng sauropod na may habang 32 metro at bigat na 60 tonelada. Pero hindi pa roon natatapos ang mga pambihirang tuklas. Noong 2016, may natuklasan na namang kakaiba ang mga archaeologists sa Egypt. Sa pamumuno ni Dr. Hesham Salam ng Mansoura University, natagpuan nila ang fossil ng isang bagong species ng sinaunang hayop na tinawag nilang Mansorasaurus. Noong 2018, kinilala na ito bilang isang bagong uri at genus ng dinosaur, isang tagumpay sa mundo ng paleontology. Ang disyertong inaakalang patay ay biglang naging epicenter ng mga sinaunang kwento ng buhay. Pero sa lahat ng ito, isa ang pinakakamangha-mangha. Paano nabuhay ang mga tao sa mga lugar na to? Paano sila nakapag-survive sa gitna ng mainit, malupit at nagbabagong klima? Para masagot yan, kailangan pa nating sumilip sa mga pahina ng sinaunang kasaysayan. Dahil ang totoo, matagal nang may mga tao sa lupain ng Sahara. Libu-libong taon bago pa ito maging disyerto, may mga sinaunang sibilisasyon ang namumuhay dito. Sa kasaysayan ng Sahara, paulit-ulit lang ang pattern. May dumadating, may umaalis. Dahil pabago-bago ang klima, minsan tumitira ang mga tao sa lugar. Nagtatayo ng mga komunidad. Pero pag naging masyadong tuyot ang paligid, napipilitan silang lumikas. Pero iniwan nila ang kanilang mga bakas. May natuklasan ang mga archaeologist na labi ng tao at kagamitan na nagpapakitang ilang sinaunang komunidad ay hindi lang simpleng mga pastol. Meron ding mataas na antas ng kaayusan at teknolohiya para sa panahong iyon. Sa mga lugar gaya ng Fayum Lowlands at rehiyon ng Nabta, pati ang oasis ng Bir Kiseiba, naging posible ang pamumuhay dahil sa pagtaas ng dami ng ulan noon. Mula pa noong ika-10 milenyo bago si Kristo, nagsimulang kumalat ang mga tao pababa sa Nile at tumawid patungong silangang bahagi ng Sahara. Pagdating ng ika-7 milenyo BC, may mga malalaking pamayanan na sa Sahara, mga organisadong lipunan na may sariling kultura. Nakahukay ng mga palayok na pinalamutian ng makukulay at detalyadong disenyo. Halos kahawig ng mga kagamitang matatagpuan sa Nile Valley malapit sa Khartoum. Ang nakakagulat, mas mataas pa raw ang antas ng pamumuhay sa Sahara kaysa sa Nile Valley sa panahong iyon. Pero ito ang tunay na pambihira. Sa Nabta Playa may nadiskubring malalaking megalithic na estruktura, kahalintulad ng Stonehenge sa Europe. Pinaniniwala ang mga sinaunang kalendaryong bato ito.
Ginamit ng mga nomadic tribes para tukuyin ang panahon ng tagtuyot, pag-ulan o galaw ng mga bituin. Ayon sa astrophysicist na si Thomas J. Brophy, may mga simbolong sagradong ginamit sa mga batong ito, mga representasyon ng mga temang napakahalaga sa nomadic life. Baka, tubig, kamatayan, araw, bituin at lupa. Pero hindi lang yan ang mga natatagong kayamanang gawa ng tao sa ilalim ng buhangin. Naunang siglo pa, may mga matitibay na kuta at kanal na nadiskubre rin sa Sahara. Ito ay mga istrukturang iniwan ng mga Garamantes, isang sinaunang sibilisasyon na binanggit pa ni Herodotus, isang Greek historian. Naninirahan sila sa gitna ng disyerto mula 200 taon bago si Kristo hanggang 700 taon pagkatapos. At kahit disyerto na ang paligid, natutunan nilang kumuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Gumawa sila ng mga kanal para diligan ng bukirin, pasuplayan ng mga bayan at painumin ng buong komunidad. Gamit ang modernong 3-dimensional satellite images, nakita ng mga siyentipiko ang malinaw na hugis ng mga kanal na gawa ng tao, nakabaon sa ilalim ng buhangin. Pero tulad ng mga sinaunang ilog, unti-unting natuyo rin ang mga ito. At nang wala ng tubig, nilamon na naman ng buhangin ang kabihasnan. Ngayon sagutin na natin ang isang tanong na laging lumulutang. May ebidensya ba ng mga nilalang mula sa ibang planeta sa Sahara? Ang sagot, wala. Science fiction lang ang mga alien. Pero, hindi ibig sabihin nun na wala ng kakaibang bagay sa disyertong ito. Sa mga disyerto ng Libya, natagpuan ang isang napakabihirang material na tinatawag na Libyan desert glass. Isang malakristal na bato na kulay dilaw-berde, parang sirang bote, pero halos purong silicon dioxide. Ginagamit na ito noong sinaunang panahon. Sa katunayan, ang medalyong suot ni Tutankhamun, ang batang paraon ng Egypt, ay pinalamutian ng isang scarab beetle na ginawa mula sa Libyan glass. Nadiskubre ito ng British archaeologist na si Howard Carter noong 1616. Pero saan galing ang misteryosong salamin na ito? Ayon sa mga eksperto, mahigit 29 na milyong taon na ang edad ng mga batong ito. Isa sa mga teorya, nabuo ito matapos tumama ang isang malaking meteorite sa lupa. Ang temperatura sa impact, lagpas 1,600 degrees Celsius. Mas mainit pa kaysa sa anumang bulkan sa mundo. May iba namang naniniwalang isang comet ang tumama, pero kulang pa sa ebidensya. Noong 2007, nadiskubre ang isang malaking crater sa Libya, ang Kebira Crater, na may 31 kilometro ang lapad. 100 kilometro lang ang layo nito mula sa lugar kung saan kadalasang natatagpuan ang Libyan glass. Baka ito ang matagal nang hinahanap na sagot. Pero kung may isang bagay na mas kamangha-mangha sa lahat ng ito yun. Hindi palaging disyerto ang Sahara. Ayon kay Kathleen Johnson, isang profesor mula sa University of California, Irvine, ang tinatawag na Green Sahara Period ay dulot ng pagbabago sa ikot ng mundo sa kanyang axis. Isang pattern na nauulit kada 23,000 taon. Ibig sabihin, sa susunod na 10,000 taon, posibleng bumalik sa pagiging luntiang paraiso ang Sahara, isang Garden of Eden sa gitna ng Africa. Pero may isang malaking balakid, ang epekto ng tao. Dahil sa labis na greenhouse gases na pinapalabas natin sa atmosphere, nagbabago ang natural na galaw ng klima. Kaya't hindi sigurado kung mangyayari pa ba ang pagbabalik ng Green Sahara o tuluyan na itong mawawala sa kasaysayan. Ang ending, gaya ng dati, nasa atin ang kapangyarihan. Kung ano ang mangyayari sa Sahara at sa mundo ay depende pa rin sa mga desisyong ginagawa natin ngayon.